Mukhang may nag-aaway dun ah. Nag-aaway dun sa tingnan natin. Dito nga na inaayos ka lang. Kaya ako mawala sa akin niya. Teka lang, boss. Ginagawa mo nga ng paraan. Kaya ako pa nakikinig yung mga utak kahapon. Ito na nga ginagawa na nga eh. Paano kaya yun? Gusto nyo naman yan, napakatagal kahapon pa yan. Sorry sir, ginagawa na nga. O ano bang nangyayari? Eh paano ito, yung painting namin na napakatagal daw eh. Ginagawa mo na nga sir. Eh hindi siya makapaghintay. So bali dito, merong nangyayari. Itong si employer ay nahihirapan siyang gumawa ng manual salary payslip para sa kanyang employee. So inip na si employee sa kanyang payslip. So meron kaming solusyon para dito. Sa pamamagitan ng C++ language ay meron kaming solusyon dyan. Pwede kaming gumawa ng automated salary payslip. Boys, lights, camera, action! I am E-5 Prinsley Multi Bautista. I am E-15 David Interview de la Cruz. I am E-25 Asinjan C. Madrigal. Hi, I'm E-32. I'm Vince Ryan S. Ramos. I'm E-41 Valdez Art Angelo G. And our case study is Enhancing Basic Accuracy and Transparency through Automation. And this is our introduction. Salary computation plays a vital role in maintaining employees' trust and ensuring smooth daily operation within any organization. Payslips are essential documents because they provide employees with a clear breakdown of their earnings, deductions, bonuses, and benefits. Focusing on an enhanced payslip system for the case study is appropriate since it improves transparency, accuracy, and overall efficiency. According to Nikki, accessible and detailed payslip information helps reduce confusion and misunderstanding about convention. Importance of salary payslip automation. This is the importance of this. Accessible and detailed payslip information helps reduce confusion and misunderstanding about compensation. Automating the payslips process reduce the workload of HR personnel. Automated system minimize human error during salary computation. Impact of automated payslip system on organization. This is the impact. Automated payroll system have been shown to improve organizational efficiency by delivering faster processing, fewer errors, and more reliable access to payslip information. Features such as self-service, retrieval, and secure digital storage allow employees to conveniently access their record without relying on paper files, enhancing transparency and accountability within the company. Nikki emphasized that this level of accessibility supports employee trust and operational clarity. Therefore, implementing an automated payslip system not only streamlines payroll procedures but also improves employee satisfaction, strengthens the reliability of organizational processes. For data gathering, the student used payslip examination as its primary data gathering method, which involved collecting and analyzing employee payslips and payroll records to obtain accurate details about salary computation, deduction, benefits, and other financial information. According to Ahmed et al. 2023, this approach ensures that the data gathered is authentic, comprehensive, and relevant. By relying on actual payroll documents, the study established a strong foundation for evaluating the development and improvement of automated payslip system within organization. Ito po yung example ng payslip. For problem analysis, kung gusto lang po ma-solve ng program namin is
yung manual na paggawa ng payslip which is prone sa error and matagal. Kaya po na-invento yung program na ito. Okay po. For our program po, nagsimula po kami sa function declaration, and dito po dineclare po namin yung double compute tax. And nakapaloob po doon yung double gross salary. Next naman po is yung double compute total. Nakapaloob naman po doon yung daily rate, days work, overtime pay, late deduction, and yung other deductions. Next naman po is yung void display summary na function, and nakapaloob po dito yung name, daily rate, days work, overtime pay, late deduction, other deduction, gross salary, tax, and yung net salary naman po. For our main function naman po, meron din, nag-declare din po ng variable na choice, and nakapaloob po yung pinaka-program namin sa isang do-while loop. Yung una naman pong lalabas is yung ito po, payslip system menu na may mamimili po yung user na 1 or 2. Sa 1 naman po, ipoprocess po yung payslip ng employee, and sa pangalawa naman po is mag-e-exit po. Sa unang case naman po, pag pinili po namin yung 1, ilalagay na po, tatanungin na po ng program kung ano po yung employee name, yung daily rate, kung ilang araw ng trabaho, ilan yung overtime hours, ilan yung late minutes, and yung mga other deductions naman po. Nakapaloob na po dito lahat yan sa mga inputs. Yung sa inputs naman po, andito na po mga variable na dineclare yung employee name, daily rate, overtime hours, late minutes, other deduction, and yung days work. For computations naman po, sa overtime naman, kapag 0 po yung nakalagay, 0 lang din po yung lalabas. Kapag naman po greater than 0 yung overtime, i-divide po yung overtime rate sa daily rate, which is 8, and then i-multiply po siya sa 1.25 kasi po overtime po siya, kaya mas mataas po ng konti dagdag na pera. Pag wala naman nakalagay, 0 na lang din. Sa late deductions naman po, if greater than 0 po yung nakalagay sa late minutes, i-multiply po siya sa 10 pesos per minute na late. Pag po wala na ilagay, 0 lang yung ilalabas. Next naman po is yung service charge or yung basic salary po. Naka-nested if else po siya dito. And makikita po natin dito is yung formula po ng basic salary is yung daily rate times days work. And if yung basic salary po is greater than 30,000, and if yung overtime hours naman po is greater than 10, yung service charge niya po ay 500. Kapag hindi naman po, 200 lang. Kapag hindi rin naman po, yung di po pasok sa dalawa po na to, 100 lang po yung service charge niya. Next naman po is yung gross salary na compute po yung total na nakapaloob sa daily rate, days work, overtime pay, late deduction, other deduction plus service charge. Next naman po yung tax. Compute din po yan na may function po na compute tax na nakapaloob po yung gross salary doon. Next naman po, compute din po yung net salary na equals gross salary minus tax. And sa output naman po namin, yung void function po kanina, i-call lang po namin dito kasi nandun po yung pinaka-out. Yung employee name, daily rate, days work, overtime pay, late deduction, other deduction na service charge, gross salary, tax, and net salary. And then mag-break na po kasi tapos na po yung phase 1. Sa case 2 naman po, kapag 2 po yung pinili, mag-e-exit na po yung payroll system or payslip. And then break na po ulit. And then pag sa default po, kapag hindi po pinili 1 or 2, invalid choice po, mapipiliin po ulit namin yung user. Ito naman po sa mga computations pa po ng iba. Sa function po ng compute, kasi ito po yung computation niya. So, pag yung gross salary po is less than or equal to 250,000, yung tax po natin is 0. Kapag naman po less than or equal to 400,000, ima-minus po sa 250,000 yung gross salary and times po sa 0.15. Pag naman po yung gross salary ay less than or equal to 800,000, yung
tax naman po is 22,500 plus gross salary minus 400,000 times 0.20. So basically po, parang simplified po siya na BIR tax table. And kinuha po namin siya yung tax table na po yun galing po sa BIR na website. And i-return na po yung tax kapag tapos na po siya i-compute. Next naman po is yung i-compute naman po yung total gross salary. Kakapalaw po dito yung daily rate, days work, overtime pay, late deduction, and other deduction. So basic salary po, equals po siya sa daily rate times days work. And i-return naman na po yung basic salary plus overtime pay. Pag may overtime pay po, plus po siya sa basic salary. And then kapag may late deduction and other deduction po, minus po yun sa buong pay. Next naman po is yung function na yung void display summary namin, which is yung pinaka-output po na makikita kapag tapos na po ilagay yung lahat ng input sa kanina po. Makikita po natin dito yung payslip summary, yung employee name, kasama po yung name, yung daily rate, in PHP, papakita rin po yung daily rate, kung ilang araw po nagtrabaho, basic salary po nila in PHP, yung overtime pay po nila in PHP, yung late deduction po nila in PHP, and yung other deductions po nila in PHP. Yung other deductions naman po, pwede po ito yung kunyari mga lunch pay, mga uniform pay, ganun po. And yung gross salary naman po in PHP as well. Yung tax naman yung PHP din po. And then yung pinaka-next net salary niya in PHP. And yun na po yung pinaka-program namin. So sa expected output po natin, sige, so i-run po natin siya. Ito po yung output niyan. So first, ay meron po tayong choice po dito. Either pindutin po natin yung process employee payslip or exit. Pero gusto po nating malaman kung ano yung ating payslip. Kaya pindutin po natin po. And maglalagay po tayo ng ating name. Kunyari ito. Then mag-a-ask po ulit siya sa user ng daily rate. Enter days work. Enter overtime hours. Kunyari may overtime ako na 3 hours. Enter late minutes. So, dahil masipag tayo, hindi tayo nalilate. Maaga tayo palagi. So, 0. Enter other deductions. So, kunyari, meron tayo 300. Okay, so ganito po yung summary ng payslip. So, lalabas po lahat dito yung in-input ng user. Ito, employee name, yung daily rate, days work, basic salary, at magkakaroon po ng computation. Yung gross salary niya ay magiging 1,400 or 14,537.5 pesos. And yun, after po na i-apply lahat ng deductions, ay ganito po yung lalabas. So, 1,000 or 14,537.5. So, ito na po yung mismong output niya. At sobrang dali lang po. Sa pamamagitan ng code ay makikita o malalaman po ng employee at makakatulong din po sa mga businesses para malaman po agad kung ano yung payslip. Yung payslip po ng isang employee. For benefits of client, 1. Automate salary calculation, tax deduction, and payment schedule, saving time and reducing manpower. Number 2. Ensure rate, on-time payment while simplifying tax compliance. Number 3. Generate digital payslip instantly, track attendance, manage bonuses, and allows customized salary structures. Number 4. Improves data accuracy, record keeping, and security through encryption and system integration. Number 5. Provides cloud-based access, self-service portal, and real-time reports, boosting efficiency for both HR and employees. And that's it for our case study. Thank you for watching.